ang dalawang duwende sa punso. Sa isang liblib na baryo sa Quezon, may isang matandang punso sa likod ng bahay ni Aling Rosa. Sabi ng matatanda, huwag daw itong gagalawin, huwag lalapitan, at lalong huwag gagalitin ang mga nilalang na naninirahan doon, ang itim at puting duwende. Isang araw, dumating si Marco, ang apo ni Aling Rosa mula sa Maynila. Moderno at hindi naniniwala sa mga pamahiin, agad niyang nilinis. Yung punso, Marco, binalaan na kita. Hindi mo dapat iyon ginalaw. Luma na iyon, Lola. Wala namang masama sa paglilinis. Ngunit sa sumunod na gabi, mas matindi ang nangyari. Habang natutulog si Marco, biglang bumukas ang ilaw sa kusina. Pagpunta niya roon, nakita niya ang dalawang munting nilalang. Isang puting duwende na may gintong korona at isang itim na duwende na may pulang mata. Isa sa amin ang magbibigay ng biyaya at ang isa kapahamakan. ngunit pinili mong sirain ang aming tahanan. Kaya ngayon, ikaw ang magbabayad. Biglang nagdilim ang paligid. Naramdaman ni Mark na tila dumaan sa kanyang kaluluwa. Nang magising siya, nasa ospital na siya. Hindi makapagsalita, hindi makagalaw. Ayon sa doktor, wala silang makitang dahilan sa kanyang kondisyon. Ngunit si Aling Rosa, alam ang totoo. Araw-araw siyang nag-aalay ng pagkain sa bagong tayong punso sa likod ng bahay. At tuwing gabi, naririnig niya ang mga munting tawa ng dalawang duwende. Isa'y masaya, isa'y malademonyo.